May gusto na sana akong ialok sa'yo. 10,000 malinis. Adult movies. Porn. Ilang oras lang na trabaho. Ipa-feel mo sa mga audience mo yung akitin mo sila. Gumagawa ng mga raswang video tong magaling yung anak para kumita ng malaking pera. Para pakain kayo. Batid natin na ang magulang kayang isakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng anak. Ika nga ng ating mga ka-millennials, matik na yan. Pero ano ba ang kayang isakripisyo ng anak para sa kanyang ina? Kaya niya bang ibenta at ibilad ang kanyang katawan sa tinatawag na adult videos? Lalo pat buhay ng kanyang magulang ang nakataya? Sabay-sabay nating alamin dito sa totoong kwento at bagamat masela ng paksa, natitiyak kong kapupulutan natin lahat ng aral. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang Hubad na Anak. Itong fries malambot, ha? Itong chicken, tingnan mo. Ha? Hindi na crispy, ha? Ha? Hindi yan in-order ko. Hindi kayo babayaran! Sir, grabe naman po kayo, sir. Didiligan lang naman po ako eh. Depende po yan sa restaurant na nagandaan nito. Sir, di ko naman to kasalanan eh. Sir, bayaran niyo ako, malilugi po ako. Ako may kasalanan, ha? Sir. Sisigilin mo ba ako? Sige sir, ako na po. Madali ka naman palang kausap eh. Ma. Hello? Junjun, nasan ka? Hanapin mo nga yung kuya mo. Kanina pa ako text ng text eh. Tinatawagan ko, hindi naman ako nire-replyan. Abay, nag-aalala na ako dun ah. Okay po, ma. Hanapin mo ha. Sige po. Junjun, kwento mo nga sa amin kung paano yung pamilya ninyo nung kayo ay lumalaki pa. Pwede nung kabataan po namin, masaya din naman po kami. Kahit hirap din naman po sa buhay. Mother ko po, tumatanggap lang po ng labada. Okay. Yung father ko po, jeepney driver lang din siya. Ah, okay. Kapatid ko po, yung panganay, yung po yung pasaway. Bakit mo nasabing pasaway? Kasi ayaw niya pong magtrabaho or mag-aral. Gusto niya lang po lagi nakatambay. Alam mo, Rocky, alam ko lang na dito pala kadelikado maging rider. Hindi ko na nirakit, no? Pero kailangan ko tumulong kay ng mama at papa eh. Kailangan ko mag-ipon pang tuition para sa college. Kailangan ko maging flight attendant. Pangarap ko yun, di ba? Para hindi magtrabaho si na mama at si na papa. Para mamasyal na lang kami sa iba't ibang bansa. Pre, sibat muna kayo. Dinutol ko. Atol! Ganda ng sapatos mo ah. Eh, ginamit ko na muna. Saktong-sakto sa akin eh. Ako nagtanggal sa box. Ano to? Nagdruga ka pa rin? Tsaka ba't ang dami nito? Nagbibenta ka ba? Ha? Tigilan mo na kaya, kuya. Trip mo! Ikaw ha? Huwag mo akong papakailaman. May ngialam ako kasi gusto ko tayo ligtas. Ganon? Oh! Oh! Ano? Ha? Nahingiram ka ba? Ha? Papalag ka ba? Ano? Sagot! Hindi pala papalag eh. Natandaan mo, huwag kang magsusumbong kay mama at papa, ha? Naintindihan mo ba? Oh, ayos. Tara tayo.
Ayos to ma. Salamat. Hindi po kaya magalit yung isa. Sabihin nun, yung perang binibigay niya sa inyo, binibigay mo lang sa akin. Ako, huwag mo intindihin yun. Ako na kakausap kay Junjun. Kesa naman wala kang baon, mag-a-apply ka ng trabaho. Sige na, baka malate ka pa. Sige ma. Sige. Thank you. Ingat, ingat. Oh, ingat ha! Ma. Oh, nandiyan ka pala. Kala ko pumasok ka ng maaga. Ano yung nasa mukha mo? Ano ba yan? Sugat ba yan? Hindi ma, ano lang. Nadalas po ako sa CR. Ah, ganun ba? Mag-iingat ka. Anak, meron ka bang 200 dyan? Kahit 200 yun, dadagdagan ko ng pambayad ng kuryente natin. Napambayad ko kasi yung binigay mo sa akin nung una dyan sa tindahan. Ang laki na ng utang natin dyan. Naniningil na eh. Yung pera, pinambayad niyo ng utang sa tindahan, ma? Oo, sinisingil na ako dun eh. Sige po, meron naman. Salamat. Ayan. Salamat talaga dito, ha? Ingatan mo yung sarili mo, ha? Opo. Nag-text na si Mrs. Rodrino. Oh, sige. Ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Opo, ma. Mauna na ako, ha? Sige, ma. Naniniwala talaga yung mama mo sa pagharap ng trabaho ng kuya mo. Ba't di mo pa kasi sumbungit tungkol sa pagdodroga niya? Ayoko nang bigyan ng problema sina mama at papa. Lalo na si papa, sakitin pa yun. Hindi naman nakikinig sa akin si mami. Si kuya paborito nun. Ako nang mapigil kay kuya. Andun na nga tayo, tol. Pero di rin naman nakikinig sa'yo yung kuya mo eh. Pero parwisyo nga binibigay sa'yo. Tinan mo to, buti pa tong bike mong si Rocky. Katulong mo kumayod. Di tulad ng kuya mo, puro kabig lang. Maasa pa rin naman na magbabago si kuya eh. Ay! Sorry bro. Okay lang. Grabe ka, bro. Muntik ka nang matunaw sa titig ni Ante, ah. Benta mo talaga sa mga Becky, Brad. Puro kakalokohan eh. Tara na nga. Sinasarili na lamang ni June ang kanyang mga tampo at saloobin. At sinikreto nito ang pagbibisyo ng kanyang kuya para hindi mag-alala ang kanyang mga magulang. Hanggang sa... Kung kailangan niya makulong para magtanda siya, kailangan na natin! Dati ka pa sa akin, ganyan pa! Paano nga pasaway ka? Ha? 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 Ano Junjun! nangyari? Ha? Napagbintangan yung mga kapatid mo! Nagbebenta daw ng droga! Tulungan mo ang kapatid mo! Walang kasalanan ng kapatid mo! Tulungan mo ang kapatid mo! Please! Ano to? Nagdudroga ka pa rin? Tsaka ba't ang dami nito? Nagbibenta ka ba? Ha? Ano? Hindi ka sasagot? Di mo ako tulungan? Sige! Ayaw ako makulong! Ha? Wala kayong kwentang pamilya! Ano kasi kayo? Ha? Tuma! Wala kang kwenta! Saan mo? Ha? Ha? Bakit? Pamilya! Hindi mo na kwenta! Tama na! Tama na! Kami ni nanay mo! Pagkakapatid! Tama na! Tama na! Ikaw walang kwenta! Di walang kwenta. Ano? Masaya ka na? Pundo ka talaga! Ha? Ano ba? Demonyo ka! Eman! Ha? Eman! Tulong! Sir, tulungan mo, sir! Pa? Baba! Nagkaroon po ng bypass. Napasama po siya sa nahuli. Bali, nakulong po siya. Nakulong? Opo. Dahil may kitandaan na din father ko po, inatake po siya sa puso.
Tol, grabe din yung dagok na nangyari sa inyo, no? Magkasunod pa. Nakulong na nga yung kuya mo. Pinatake pa sa puso yung papa mo. Hindi naman to dapat nangyari kay Papa eh. Wala naman siya ibang ginusto kundi maging masaya yung pamilya namin. Kahit sakitin siya, pinipilit pa rin yung pumasada. Sobra-sobra na yung sakripisyo na ginawa niya pero hindi man lang pinalagaan ni Kuya JR. Ano to, Junjun? Ano? Sinisisi mo ba ang kuya mo sa nangyari sa papa mo? Palagay mo ba ginusto niyang mangyari to? Ma, alam ko namang hindi po. Pero dapat di niya na ginalit si Papa eh. Saktan ng kuya mo. Pakiramdam niya, inabando na siya ng pamilya. Ako, nasaktan din naman ako sa nangyari sa kuya at sa papa mo ha. Pero palagay mo, ito talaga yung panahon para magsisihan? Eh di sisihin mo rin ang sarili mo kung ganun. Dahil wala ka namang ginawa, di ba? Wala ka namang ginawa para matulungan ng kuya mo eh. Ma, tama lang yung ginawa ng mga pulis. Hindi lang gumagamit ng droga si Kuya. Nagbebenta pa siya. Ano bang pinagsasabi mo? O yan. Kasi kinukonsinti niya yung ugali niya eh. Kaya kung meron dapat sisihin dito, kaya siya nakulong, ikaw yun, Ma. Hayop ka. Hindi mo na ginalang ang burol ng papa mo. Dahil sa paulit-ulit na pagsakit ng tiyan ni Sheila, Ano pa nangyari? pinatignan na siya ni Junjun sa isang espesyalista. Dumaan sa series of check-up si Sheila hanggang sa ma-diagnose siya ng stage 4 colon cancer. Ano pa nangyari, Ma? Dahil si Junjun na lamang ang katuwang ni Sheila sa buhay, ito ang pumasan sa lahat ng pangangailangan niya sa pagpapagamot. 6,000 lang. 12 yung utang namin eh. At para lang yung sa check-up tsaka ginawang test kay Mama. Paano pa pagsimula yung gamutan niya? Ay. Ano talaga rin, saan didiskarte pa ng pera? Okay lang naman mangutang ulit eh. Kabayad ko naman. Ang mahalaga, hindi ka gumagawa ng masama para magkapera. Ang ganda ng bike ah. Binibenta niyo ba to? Ito, si Rocky. Hindi, sir. Tsaka maliban sa akin, ito pa yung isa pang best friend ng best friend ko. Bakit, boss? 6,000, kaliwaan. Kunin ko na. $6,500, boss. Eh, kakapalit ko pa lang naman ng front lines na ito eh. Bago yan. 6,500, kasado na natin. Sige, kunin ko na. Trisado ako dun. O ito, bilangin mo. Kung tama, 6,500. Boss. Sige, thank you. Okay, thank you, boss. Thank you, thank you. Hey, Brad. Sure ka? Si Rocky yun, oh. Ano, kabuling mo? Hindi na, ayos lang. Mas malaki po ang magiging problema kapag umabot pa sa organs ninyo ang cancer. Kaya, kailangan na po nating umpisahan agad ang chemotherapy nyo. Junjun, kausapin mo ang Mama Sheila mo, ha? Opo, Dok. Pasensya na po sa abala ulit, ha. Maraming salamat po. Mama, kain ka pa. Ayoko na. Okay na. Walang 10,000 piso. Saan naman ako kukuha ng ganong kalaking halaga?
Diyos Marios, Diyos ko naman, ano ba yan? Ayoko na! Ayoko na! Siguro hinihintay na ako ni Eman sa taas. Susunod na lang ako sa kanya. Ayoko na. Kaya. Ma, anong ibig niyo sabihin? Iiwan niyo na ako? Kung si Kuya Jer yun nandito, ganyan din mo ba sasabihin niyo? Ma, nilalaban ko kayo. Handa nga akong gawin lahat para lang mabuhay kayo. At kung si Papa iniisip niyo, sigurado ako hindi niya rin gugustuhin na sumuko kayo, Ma. Kaya kung hindi mo kaya lumaban para sa akin, sana kahit para kina Papa tsaka kay Kuya JR na lang, Ma. Pasensya na talaga. Hindi ka mabibigyan ng guarantee letter ngayon para sa chemotherapy ng nanay mo. Marami kasi nakapila. Tatawagan na lang kita pag meron na. Sige po. De La Rosa, kopya ng promissory letter mo. Magdadalawang 2,000 na ang penalty pag hindi ka nakabayad sa payment data. Opo, sir. Sige. Salamat po. Excuse me, Brad. Ako si Kenneth. Pwede ba kitang makausap? Ay! Sorry, bro. Okay lang. Pasensya na. Hindi talaga ako papatol eh. Gustuin ko man para sa pagpapagamot ang nanay ko pero hindi talaga kaya. Sorry. Kala mo ba bakla ako? Lalaki ako. Talent recruiter. May gusto na sana akong ialok sa'yo. 10,000 malinis. Ilang oras lang na trabaho. 10,000? Anong gagawin? Adult movies. Porn. Kapareho mo babae. Porn? Sira ulo ka ba? 10 labas. 100,000 sa isang buwan. Para sa nanay mo. Ayaw mo? Sa kabila ng pagkabigla, pinag-isipan pa rin ni Junjun ang offer ni Kenneth na sumabak sa paggawa ng adult videos habang patuloy sa pagtaas ang mga bayarin dahil sa pagpapagamot ng kanyang ina. Lalong naging desperado si Junjun hanggang sa Oh, solo video mo lang to ha. Dahil gwapo ka, sabi ni Direk. Kailangan mo daw magpakita ng mukha. Magpakita ng mukha? Dahil masausapan natin yun ah. Ayoko makita yung mukha ko sa video, hindi na lang. Mabakawat ka, Junjun? Paano yung nanay mo? Saan mo kikitain itong ganitong kalaping pera? At kasya pa agad yung bayad? Alak nga. Oh, minom ka muna. Pampatanggal ng iya yan. Pampalakas ng loob. Oh, okay na yung camera na yan? O sige. Ilaw, okay na? Okay. Yan ba yung sinasabi mong kaibigan mo? Oo, aba, Direk. Si Junjun pala. Gwapo nga ah. Oh. Sige, ganito gagawin natin. Upo ka doon muna. Tapos, dapat ipa-feel mo sa mga audience mo yung akitin mo sila.
Sige, look test muna tayo. Ready, cameras? Matanggal mo na yung alak. O sige, from mukha muna ha. Tapos mamaya unti-unti siya maghuhubad. Okay, sige. Hubad na. Yan. Smile. Akitin mo sila. Tumayo ka. Flex mo yung muscle mo. Yan. Sige, flex pa. Hawak-hawakan mo yung katawan mo. Inalok ka ng trabaho ng kaibigan mo. Opo. Bilang modelo sa adult videos. Opo. May regular partner ka doon sa video na yon, sa ganun. Yes po, nagkaroon po akong regular partner. I see. Nice one, Yana and Junjun. Mag-ready na kayo for the next sequence ha. Mag-break muna tayo. Okay, guys. Thank you po. Okay po. Bagay din pala sa'yo maging piloto, no? Tikas mo kasi. Salamat. Pero wala mo naman gusto ko, di ba? Maging flight attendant. Pero bagay din naman sa'yo eh. Thanks. Pero, hindi ko muna iniisip yung mga profession ng mga yan. Basta, kumikita, kaya rin na. Para lumafang ng masarap. Mag-party-party. Makapag-travel. Because you know, you only live once. So, kailan ka pala gagraduate? Graduate, di ko pa alam eh. Kasi nag-ipon muna ako papagamot ni Mama. Basta sa ngayon, priority ko si Mama muna. So, ginagawa mo to para sa magulang mo. Ang swerte naman ng mama mo sa'yo. Ginagawa mo to para sa kanya. I'm sure, mahal na mahal ka nun. Siguro, sana, pero oo naman. Oo. Mag-iipon lang ako ng konti siguro. Para sa pang-paaral ko. Tapos nun, tigil na ako sa paggawa ng mga phone videos. Ha? So, aalis ka? Mawawalan na ako ng regular partner? Sayang naman. Galing ka pa naman. Magaling ka rin kasi. Totoo ba na in love ka dun? Opo. Partner mo? Opo. Tita, alam mo ba, sabi sa akin ni June, gusto niya maging special yung pagkakilala natin. Kaya, isinabay niya na sa anniversary niyo ng papa niya. Kayo ba? Ano bang anniversary niyo? Teka, paano ba kayo nagkakilala? Doon po sa trabaho namin Sa port. Sa Port Poma. Nagbabayan sale po kami doon. Tapos si Yana naman sa admin office nagtatrabaho. Alam mo, Yana, isa sa mapagmamalaki ko kay Junjun, bukod sa masipag at mapagmahal sa pamilya, yung lagi siyang nasa tama, lumalagay sa tama. Kaya kung kayo magsasama sa bandang huli, hindi ka mamamali ng landas. Kaya sana, huwag mo siyang sasaktan, ha? Hindi naman po gagawin ni Yana yun. Alam ko naman, anak. Gusto ko lang sabihin. Kasi alam mo, Yana, laging nasasaktan yan noon eh. Lagi yan nasasaktan, lalo na pag hindi ko na ipaparamdam sa kanya yung pagmamahal ko bilang ina. Alam ko, marami akong pagkukulang kay Junjun.
Totoo yun. Pero kahit ganon, nagsisikap lang yan. Hindi nagre-reklamo. Patuloy lang na tumutulong sa amin ng papa niya. Hindi ko man ito nasasabi noon. Pero sobrang pasasalamat ko sa kanya. Alam niyo, konti na lang natitirang oras dito sa mundo. Lalo na sa kalagayan ko ngayon. Kaya, kulang na kulang para punuan ko lahat ng pagkukulang ko kay Junjun. Para suklian ko lahat ng sakripisyo niya. Eto lang, kaya ko ito ginagawa. Para at least makita ko naman na hindi na siya masasaktan ulit. At mahanap na niya yung pagmamahal na karapat-dapat para sa kanya. Sa kabila ng pagpilit ni Yana kay Junjun, naaminin na kay Sheila ang katotohanan tungkol sa trabaho nila. Hindi ito ginawa ni Junjun, pero dahil na rin sa teknolohiya ng social media, unti-unting kumalat ang adult videos na ginawa nila noon. Hanggang sa naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yan, Mr. De La Rosa. But you have violated the University Student Code of Conduct. At isa na doon ay ang pagbabawal ng participation mo as a student kung anumang online prostitution or pornography. Even here in the school or kahit saan. At ang tamang parusa doon ay expulsion. Expulsion? Ma'am, nakikiusap ako, wag naman, ma'am. Ma'am, kaya wala naman yung ginawa yun kasi kailangan ko na pagpapagamat para kay mama eh. Ma'am, paano na yung pangarap ko? Ma'am, kailangan ko ipagpatuloy yung pagpatapos ko eh. Ma'am, baka may ibang paraan pa, wag naman ho agad-agad, ma'am. Ma'am, nagawa ko lang naman ho yun kasi kailangan ko yung pera eh. Ma'am, huwag niyo naman po akong expel, ma'am. Baka may ibang paraan pa po tayo pwede gawin. Itutuloy rin naman ni Junjun ang pag-aaral niya. Gusto lang niya makaipon sa pagbabayan, sir. Hindi ba, Lisa? Hindi lang ako makapaniwala na gano'n niya kadali binitawan yung pangarap niya. Para saan? Bayad sell? Anong bayad sell yan? Bentahan ng laman? Ay, ano ka ba? Ano bang pinagsasabi mo, ha? Ano? Ba't di ka makasagot? Ba't di ko tanongin itong malinis yung anak? Ano? Uy! Ano? JR. Di mo kaya sabihin? O sige, ako na! Ano ba? Gumagawa ng porn si Junjun, ma. Karat-karat sa loob, kaya nga alam ko eh, di ba? Di ba napanood mo yun? Oh, ano? Sikat-sikat ka dito, di ba? Gumagawa ng malaraswang video tong magaling yung anak para kumita ng malaking pera. Para saan? Para mapakain kayo. At ayun yung pinampapagamot niya sa inyo. Ano, di ba? Ano? Uy! Tama na! Ano ba? Totoo naman, di ba? Siraulo ka talaga eh, no? Ha? Tama na! Huwag na! Tama na! Ano ba? Ano? Ano? Ha? Di ba totoo? Ha? Di ba totoo? Ha? Napapalag ka na? Totoo ba yung sinasabi ng kapatid mo? Ma. Sumagot ka! Ma, sorry. Sorry, ma. Ma. Ma, sorry. Ma, sorry. Ma, sorry, ma. Dahil sa nangyari,
Umalis na lang sa kanilang tahanan si Junjun. Naiwan si Sheila sa pangangalaga ng pinsan niyang si Liza. Nalaman ba ng nanay mo na ganyan ang trabaho mo? Opo. Nagalit po. Kasi sabi niya po sa akin na yung pinangbibigay ko po, pinansusustento ko is hindi po galing sa mabuting... Sa maayos na paraan. Sa maayos na trabaho po. Okay. Samantala, nagdesisyon sina Junjun at Yana na magsama sa iisang bubong. Pero nagbago ang pag-uugali ni Junjun. Naging seloso at possessive ito sa kanilang relasyon. Hindi kita sinasakal, ha? Ayoko lang umalis ka. Tsaka hindi ako lugmok. Ano? Hindi ka lugmok? Gusto mo ideral ka pa sa'yo? Hindi ka na nakapag-aral, Jun. Hindi mo na matutupad ang pangarap mo. Tsaka mag-aay ka na magulang mo, di ba? Mag-aay ka ng nanay mo. Gusto mo lang magkulong sa kwarto, di ba? Hindi magkulong ka doon. Kasi lugmok ka na, Jun. Lugmok ka na. Pero okay lang. Kasi naniniwala ko na makakabangon ka rin. Kaya nga ako pumayag na magsama tayo, di ba? Para makampante ka. Para matulungan kita. Pero huwag mo naman ako hilahin pababa, Jun. Pero Yana, may usapan tayo, di ba? Hindi ka na babalik sa paggawa ng mga porn na yan. Tsaka ayoko makita ka may ibang kapartner sa paggawa ng mga malasang video. Ibang partner? Di ba dito mo ako nakilala, di ba? Ito na yung trabaho ko, Jun. Sobrang praning mo na. Okay. Sige. Bahala ka. Pero sana, maisip mo na may magulang din akong binubuhay. Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw, Jun. Itaga mo sa kukote mo, ha? Pilit nilabanan ni Junjun ang lungkot at ang pagkakalugmok. Pero sa kabila ng naging usapan nilang magkasintahan, patuloy palang gumawa ng adult video si Yana. Hanggang sa... O yan, na ganito mangyayari. Upo ka dyan, tapos magpapakit ka lang sa kanya, tapos pupunta ka dito habang nagpapakit sa kanya, habol. Yan, habol. Yan. Tapos yan, pakyut pa din. Pakyut. Yan, sige. Yana! Sige lang. Bawal na pumasok ka, Te! Sandali lang ako sa'yo. Bawal pumasok! Si Yana, Yana! Ano ba, mag-usap nga tayo? Ba't mo ako niloko, ha? Sabi mo ako lang, di ba? Ika dito, umalis tayo. Junjun, ayoko nga! Di ba mabubuhay, di ba? Kaya umalis ka na. Hindi ako alis dito, sumama ka sa akin. Pare, narinig mo na, di ba? Ayaw nga sa'yo eh. Sino ba to, ha? Kulit na ito, no? Akala mo kasi... Yaba! Sumama ka sa akin. Pare, narinig mo na, di ba? Ayaw nga sa'yo eh. Sino ba to, ha? Kulit na ito, no? Akala mo kasi... Yaba! Tama na! Konti lang? Ha? Ha? Ano, sumama ka na sa akin? Halika na. Mabuti pa, umalis ka na. Halika na. Halika na. Nalutas ka na! Yana! Yana, sumama ka sa akin, Yana! Ano ba? Anong madalas yung pag-awayan ngayon ng partner mo? Yung sa selos po, kasi pinapatigil ko na po siyang gumawa ng ganun video din. Kasi meron nga din po siya nakakasamang ibang lalaki sa ganun video. Kumbaga parang tanggapin ko daw po. Hindi ko po matanggap. Kaya naghiwalay po kami. Naghiwalay kayo? Opo. You have violated the University Student Code of Conduct. At ang tamang parusa doon ay expulsion. Sikat-sikat ka dito, di ba? Gumagawa ng malalaswang video tong magaling yung anak para kumita ng malaking pera. Para saan? Para mapakain kayo. Ba't mo ako niloko, ha? Sabi mo ako lang, di ba? Ika dito, umalis tayo. Junjun, ayoko nga! Di ba mabubuhay, di ba? Kaya umalis ka na.
Si Mama? Jun, Tita, ano po nangyari? ayaw niya na kasi magpadala sa ospital eh. Gusto ko nga niya sana makita hanggang sa huling sandali. Nawala ka na lahat-lahat. Hindi ko pa rin naranasan maging paborito mo. Bakit nga ba, Ma? Ginawa ko naman yung lahat. Pati nga yung trabaho, kung tutusin, labag sa kalooban ko. Ginawa ko na para lang mapagamot ka. Sabi ko kasi noon, siguro kung yayakapin ko ng buong buo yung responsibilidad ng pag-aalaga ko sa'yo, siguro makukuha ko yung pagmamahal na gusto ko. Pero ginawa ko pala yun para hindi maging paborito mo, Ma. Kasi mahal kita. At yung pagmamahal na yun, Ma, hindi ko pagpapalit yun. Kasi yun ang bumuo ng pagkatao ko, Ma. Dahil doon, naging matibay ako. Dahil doon, parang lahat kaya ko nang gawin ngayon. Dahil doon, Ma, alam ko sa sarili ko na malakas na ako. At kaya ko na. Kaya, Ma, maraming salamat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Ma. Kumapit ka sa aking kamay at tayo'y manalig. Nandito lang ako. Anong may papayo mo sa mga kabataan? Mag-pray lang po lagi sila kay God, magtiwala. Hanggat maaari po, yung trabahong papasukin nila is marangal. Thank you very much and God bless you. Nakakalungkot isipin na kailangang gawin ni Junjun ang isang hindi marangal na trabaho for his mother to live longer. Ako po hindi nanghuhusga, ha? Wala tayong karapatan na maging judgmental. Pero ang aking dasal naman, sana hindi na kailangang humantong sa ganitong daan ang ating mga kabataan para lamang masuportahan ang kani-kanyang pamilya. Habang maaga pa, mula pagkabata,
turuan natin ang ating mga anak na magsipag, mag-aral ng mabuti, mag-ipon at pumili ng karera kung saan siya aasenso. Nang sa gayon, mas makakapaghanda siya sa anumang pagsubok na dumating. Ngayon, bukas at magpakailanman.